So, ito yung ating bagong kaibigan. Hello! Ito yung mga YB natin. So, ayan. Yun pa yung iba. Andito na yung unang anak ni White Cap, White Feather. Sinama na namin sa mga YB. Tapos yun. Tapos, itong isa, nagmimitate na rin siya. Anak to ng yellow at saka black mooncrest. Ayan. Yung pakpak niya, nagmimitate na tsaka buntot, nagkakaroon na ng kulay. Last time, kulay itim talaga to eh. Ngayon, meron siyang brown. Tsaka, ayan, yung buntot niya, nagkakaroon na ng puti. Tapos ito, yung ating pinapamatured na spread. Brown spread. Pinapamatured natin yan. Para maging matapang na kak. Kaliwete yan eh, kaliwete. Oh. Kamusta na my friend? Good morning kalapatids. Dito tayo sa ating lab ngayon. So almost mag-isang buwan bago ako nakabisita. Medyo busy tayo sa ating trabaho kaya natagalan bago nakabisita dito sa ating lab. Ayun na nga, medyo nag-ayos si kuya rito. Nilipat niya yung lab. Nilipat niya dito sa kabilang side. At ayun, at naglinis na rin. Tapos tingnan natin kung ano yung mga update na nangyari sa ating mga breeder, tapos yung mga sisimulan ulit natin pagsamahin ngayon. So, yun na nga. Ito na po yung ating breeder ngayon. Nalipat na dito sa kabilang side. Yan. Nilipat ni kuya. Dati siyang dito sa side na to. Ayan. Nilipat muna namin dito at naglinis dito sa taas eh. Yan. So ngayon, tignan natin kung ano yung update sa ating mga alaga. Si Kaki at saka si Maki, merong itlog ulit ngayon. Yan. Ang lilimlim. Itong ating white spread tsaka black, meron na rin silang itlog. Yung ating brown at saka black, meron silang dalawang inakay. Yan. Mamaya, i-share ko sa inyo kung bakit magkaiba yung kulay ng anak nila. Ating saddle, yan, pahinga muna sila ngayon. So, wala pa silang itlog. Si Lolita at ang ating red bar, meron silang isang inakay na nabuhay. Ayan, tinatakpan ni Lolita. Hindi na lang natin istorbohin. Okay, dito na tayo sa noble cage. May mga bago kasing posisyon dahil may mga bagong pinagpares. Iba-iba na yung pwesto ng mga kalapati natin. So, ayan, yung ating anong tawag dito sa kulay na to? Brown shield at saka yellow na stencil. Meron na silang dalawang itlog ngayon. Ayan. Naglilimlim sila. Ayan, dalawang itlog. Tapos itong ating si panganay na Grisel, ayan, yung kanilang inakay. Dalawa yan pero nakahiwalay kasi yung isa dahil nga may history tong ating barako na kahit yung magulang nila isa lang yung binubuhay. So yun, inantabayanan ni kuya
pinasetter niya sa kabila. Kaya yung isang inakay nandoon sa brown and black kanina na video natin, nandoon yung pangalawang inakay nila. Pero yun nga, last time diba nag-video tayo paano mag-breed ng gristle. Tapos eto, successful yung kulay ng anak, kumuha sa nanay at saka sa tatay. Yan yung kulay, yan, gristle. Tapos mayroong kulay brown, parang halos kumuha sa nanay at saka sa tatay. Yan. Itong ating brown at red bar, pahinga sila, wala muna. Ating brown at saka recessive, meron na silang dalawang anak ngayon. I mean, dalawang itlog. Ayan, lilimlim din. Yung ating Taiwan at saka Raybal, ginawa muna natin silang setter. Tapos, yan, yung anak nila, etong kulay. Ganda. So yung ating gimpel at saka red stencil spread, meron na silang dalawang itlog ngayon. Itong gimpel natin is stencil gimpel din to. So yan, dalawa na yung nililimliman nila. Almost 1 week na to. Okay, so ito yung isang project natin, Homer and stencil. Pangalawang clutch nila ngayon. Sana dalawa yung pisain. Last time isa lang yung napisa. Pakita ko sa inyo yung inakay nila. Okay, dito sa ating double cage number 8, ito nga ang ating brown spread at saka black natin na stencil. Ayan, sa ngayon wala pa rin silang itlog eh. So dito tayo sa double cage. Yan. Dito sa ating double cage, marami tayong sasabayin na ngayon. Itutuloy na natin yung kanilang pagpapares dahil almost 2 months na rin silang naawalay at may mga bago tayong pinagpapares ngayon. So pagsasamahin na natin sila. Ito yung bago nating susubukan. Papares natin siya sa red stencil. Papares natin tong unang anak ni white bar at saka ni gimpel. So yun, pagsasamahin na natin sila ngayon, tatanggalin ko na yung divider. Yan, tingnan natin kung okay na sila magpares. 1 week na kasing ano yan eh, nagliligawan. Aggressive yung babae yung white spread yung babae dyan. Etong brown and white na ST2 yung barako anak. Yan. Yan. Yung ating crested at saka brown na recessive, meron silang dalawang itlog. Yan. Dalawang itlog nila. Ayan, si Borga. Sasamahin na rin natin sila ngayon. At alisin ko na yung divider nila. Almost 1 month din silang nahiwalay. Yan. Sasalubungin na ulit natin.
Itong grizzle natin na pares na matagal nating nagalit eh. Kasi almost 1 month and a half silang hindi magkasama. Nagalit na sa atin. Pinalo agad tayo. Galit oh. Ito na nga eh. Pagsasamahin na kayo eh. Ayan na. Tinanggal ko na yung divider nyo. Galit eh. Yan. Happy na ha. Itong ating white top and white feather, yan, pinag-iwalay din natin nila almost a month. Kasi pumunta ako rito around June 11. Yan, pagsasamahin ko na rin sila ngayon para sabay-sabay silang breed. Yan. Okay na ha, sama na kayo ulit. Si white tail at saka si Tero yellow, yan, tinanggal ko na rin yung divider nila. Pagsalabungin na rin natin para for this month meron tayong inaasahan na maging YB. Yung white shield natin na Homer at saka Dom Opal na pinagpares, meron silang isa pa lang, pero sana lumabas yung inaantay ko na kulay para sa kanila. Ipopost ko na lang kung anong itsura sa video na to, kung anong itsura yung project na inaantay ko galing sa kanila. Sana lumabas yung ganong kulay. So ito yung bago natin pinagpares, yung ating stencil white bar at saka yellow. Meron din akong kulay na in-expect na maging resulta ng magiging YB nila. So yun, hindi natin na videoan, nakaisa na to si stencil 2. Pati yung white top natin, nakaisa na rin. Hindi natin nahuli. So ayan, si Grisel oh, umuporma. Umuporma na. 2 buwang pigil-pigil. Okay. So, antayin na lang natin yung mga result nila, kung ano magiging resulta. Usually naman, yung mga to, 3 days after nilang pinagsama at nagkaroon ng active na mating, 3 days umiitlog na sila eh. So, ganun sila ka fertile na mga alaga namin dito. Okay na yung white top, nakaisa na. So, ito yung ating bagong kaibigan. Hello! Ito yung mga YB natin. So, yan. Yun pa yung iba. Andito na yung unang anak ni white top, white feather. Sinama na namin sa mga YB. Tapos yun. Tapos, itong isa, nagmi-mutate na rin siya. Anak to ng yellow at saka black mooncrest. Ayan. Yung pakpak niya nagmi-mutate na, tsaka buntot nagkakaroon na ng kulay. Last time kulay itim talaga to eh. Ngayon meron siyang brown. Tsaka ayan yung buntot niya nagkakaroon na ng puti. Kasi ito, yung ating pinapamatured na spread. Brown spread.
Pinapamature natin yan. Para maging matapang na kak. Kaliwete yan, kaliwete. Oh. Kamusta na my friend? So, andito tayo sa ating grower cage. So, ayan. Ayan na po sila karami ngayon. Ang lidikot. At niya, lipatan ng pwesto. Ito. At nag-mature na lahat. Ready to breed na tong mga to. Kung gusto nyong mag-avail, message lang po. Popost namin sa aming page, Pine Slope. Ayan. Meron tayong stencil. Puti. Tapos ito yung resulta ng ating pinagparis na Homer and stencil. Ayan na siya. Yung pakpak niya galing sa stencil. So, check lang natin to kung ano ng status nila. Daming merong maitlog dito. So, dito, ayan, pares na to. Ating opal spread at saka white. Tapos, itong saddle, meron siyang isang itlog. Hindi natin alam kung sino pares nito Tapos dito, pares na rin ng white shield at saka brown. Yan yung saddle natin na black lace. Meron na rin, dalawang itlog, naglilimlim. Itong ating black. Merong itlog, isa. Yung kapatid ni meron na rin isang itlog. Ito, ilan po ba itlog dito? Dalawang itlog. Wala. Sa inyo po, ilan itlog? Dalawa rin. Meron na ba kayong itlog? Pa, ito, itlog na ba? Dalawa. Kayo, may itlog na rin. Wala pa, naglalambingan pa. Okay. Anak nito ni whitetail at saka ng hitero. Ayan ang ganda ng kulay. Di ba? So, itong ating grower, andito yung ating mga winalay at saka pinapamature para sa kanilang pag-breed. Overall, nasa total of 60 na sila rito. Yan. Total of 60. So, kung gusto nyo po mag-avail, message us sa Pine Slope. PM lang po. Magpo-post kami doon ng picture isa-isa araw-araw. So last month nag-topic tayo ng pag-breed ng grisel. So ito na yung follow-up at saka result ng naging outcome ng pinagparis nating grisel at saka recessive red. So pakita ko muna sa inyo yung magulang ng cock natin na grisel, tapos yung anong naging resulta ng mga inakay nila. So ito yung kanilang mga magulang ng ating barakong grisel. So ito yung ating mga magulang ng grisel natin na cock. Ito yung kanilang cock na grisel at saka yung nanay nila, yung hen na almost mocha na ang kulay. So ngayon pinagsama ko na sila ulit after almost 1.5 month na paghihiwalay sa kanila. Pinagsalubong ko na sa ulit ng araw na to. So mag-start na naman sila mag-breed para sa bagong clutch nila. Sana makadalawa sila ngayon. Pero yun nga, kasi may history sila na isa lang ang binubuhay. Hopefully ngayon, dahil magandang kondisyon nila, dalawa yung pisahin nila tsaka dalawa yung buhayin. So pakita naman natin ngayon yung cock at saka yung pinaris natin sa recessive na grisel.
So, eto nga yung ating cock na grisel. Tapos yung recessive bred na pinaris natin. Yan. Homer siya. Syempre, babae. Ganyan ang ilong. Medyo maliit ng konti. And then, odd-line Homer naman yung ating cock na recessive. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung kanilang naging resulta na anak na napisa. Actually, dalawa to. Yung isa, pinasetter namin sa kabila. Kukunin natin, pagsasamahin natin sila. At papakita ko sa inyo dito sa labas kung anong itsura nung naging resulta ng anak nila. So sila yung naging setter ng ating inakay ng galing sa grisel at saka recessive red. Itong brown at saka black na Homer. Itong isang anak nila, ayan o. Pero ito yung anak ng recessive at saka ng grisel grisel. So kukunin ko muna siya, pagsasamahin ko sila sa isang bowl kasama ng kapatid niya. Ito yung dalawang anak ng ating grisel. Ito yung dalawang anak ng ating grisel at saka ng recessive bred. So ayan, ang laki ng diferensya. Buti na lang nagapan ni Kuya, pinasetter niya sa black and brown yung maliit. So yan o, hindi kasi sinusubuan talaga to nung grisel, dahil nga may history sila na isa lang ang binubuhay. So ayun, buti na lang nakuha yung ilong sa tatay. Medyo maliit yung ilong ng nanay na Homer eh. So ito, ibabalik ko pa rin sila dun sa kanilang nagpapasubo. Paghiwalayin pa rin natin para makasurvive. Pero i-update ko po kayo kung ano magiging kulay nila. Pero yun nga, ito nagpapakita na ng mocha grisel. Yan, mocha grisel. Tapos may mga, yung dulo ng pakpak, may mga brown or red. Yan. So far, ayan na yung kulay nung malaki. Yan o. So itong maliit, antayin natin kung ano magiging result ng kulay niya. Pero ayan, meron na siyang mga parang red. Baka nga red grisel to eh. Ito, ayan o. Meron na siyang kulay ng red o. So antayin natin yung pure mutation niya. Mga isang buwan pa makikita natin yung complete color nila. So ayan. Ito, magkapatid to. Successful tayo sa pag-breed natin ng dalawa. So antayin natin yung pure mutation niya na, yung kumpletong pag-mutate ng kulay nila, kung ano magiging final. And then makikita natin kung nakakuha nga tayo ng red or almond na grisel. So abang-abang po tayo sa update mga kalapatids. So yun yung ating update sa ating loop ngayong month na to. Sana makabalik din agad ako, hindi maging busy. Tapos may good news ako sa inyo mga kalapatids. Gagawa po ako ng community page at doon po tayo mag-usap-usap tungkol sa pag-breed at kung ano yung mga dapat gawin at kung ano yung pwedeng kulay na lumabas na gusto mong, or kung anong kulay yung gusto mong palabasin na anak ng kalapate. Doon natin pag-usapan. Ipopost ko po dito yung link at saka yung pangalan ng page. So maraming salamat sa panonood kalapatid. Kung bago po kayo sa ating YouTube channel, please hit like and subscribe, and also hit the notification bell para updated po kayo sa ating YouTube channel. Salamat po!